Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Ang hirap na ng ating bansa. Bilyon-bilyon pa kayo kung magnakaw. Ha? Kakapal ng mukha nyo talaga. Ang kakapal ng mukha nyo. Sa hirap ngayon ng buhay, ang daming problema ang inasikaso nyo, pamumulitika. Puro Duterte, nakakasawa na. Hindi na ba kayo makaisip ng matino? Hindi kami bulag na nagbubulag-bulagan. Hindi kami bingin na nagbibingi-bingihan. Hindi kami pipisa na ilang sa katahimikan. Alam namin lahat kung anong katotohanan. Hello mga katito, kumusta po tayong lahat? Mga ka-OFW, saan mang panig ng mundo, kumusta po tayong lahat? At lalong-lalo na itong mga kasamahan naming OFW dito sa Middle East, napiktado ng kaguluhan dito sa gitnang silangan, mag-ingat po kayo. Tulad ng sinabi ng ating Pangulo, maghanap kayo ng safe na lugar, magtago muna kayo ha. Huwag kayo munang uuwi dahil ang remittance nyo, maapektuhan. Ha? Actually, medyo napanood ko ngayong mga balita na tinututukan daw ng ating Pangulo ang remittances nating mga OFW, baka daw maapektuhan. Concern na concern sa pera. Mukhang gutom na yata ang mga buhaya sa Pilipinas, ano? Ito yung masakit mga kaibigan dahil sa totoo lang mga kaibigan, more than 14 years na po ako dito sa Middle East. Itong nangyayari, mild lang po ito. Pero sa kabila ng lahat, ang saklap, ang sagwa pakinggan na manggagaling sa ating gobyerno, lalo na sa ating Pangulo. Ito, opinion ko lang bilang Pilipino, bilang taxpayer, at bilang isang OFW, na nag-aambag din ng tinatawag nilang remittance. Kaya may karapatan po akong magsalita. Ito yung masakit na pinapakinggan namin dito. Sabi ng Pangulo, maghanap muna kayo ng safe na lugar, safe na place na pagtataguan. Hindi sinabi na umuwi na kayo kasi maapektuhan ng remittance. Kailangan na nila ng pera. At ito pa, wala daw siyang magagawa. Ang problema daw ngayon, pinoproblema nila dahil yung paglipad daw, paliparan daw mga sarado. At yung magdagat naman daw, magiging problema rin kay baka daw sila matamaan ng missile yung mga magsusundo sa atin o yung mga ipapadalang barko at eroplano. Saklap no? Di ba? Ganyan pa lang ang problema. Suko na. Ibig sabihin, hindi na kaya, hindi na alam kung anong gagawin ng ating Pangulo. O mga ka-OFW, na-realize mo ba niya na pagdating ng panahon na kagipitan, paano na lang tayo? Ito pa nga lang na mild pa lang na problema, sinasabi na may problema na, di na daw nila kaya magpadala ng eroplano kasi concern sila dun sa eroplano baka bombahin. Ganun na lang ba yun? Actually, sa totoo lang, ako mismo ayaw ko umuwi dyan sa Pilipinas. Hanggat ganito ang sitwasyon dyan sa ating bansa, mas gugustuhin pa namin dito sa Middle East. Alam niyo bakit? Mas pipiling namin na dito kahit ganito kagulo, kahit may kaguluhan dito, nakakasurvive kami. Diyan sa Pilipinas, ano nangyayari? Di ba? O ngayon, tingnan nyo. Imbes ng ating mga mambabatas sa Kongreso asikasuhin ang problema ng mga nakawan sa gobyerno na ilang bilyon na hanggang ngayon hindi nasusolusyonan. Na sila mismo ay involved. Ano nangyari? Puro VP Sara ang inatupag. Puro Duterte ang inatupag. Imbes pakinggan yung mga nagsasalita ng mga witness. Akala ko ba ang gobyerno ay seryoso sa pagsugpo ng korupsyon? Bakit hindi nyo pinakikinggan ang mga nagsasalita ng mga witness, lalo na itong mga ex-marines ko, na 18? Bakit hindi nyo ito pinakikinggan? Ang daming sasalita, si Congressman Barsaga, si Congressman Levesti, bakit hindi nyo pinakikinggan ang kanilang mga sinasabi? Kung interesado kayo sa korupsyon na masugpo. Ang ginagawa nyo lang, imbes pakinggan, lalo yung sinisira yung tao, hinahanapan nyo ng butas, gusto nyo malaman or masira ang kanilang kredibilidad. Ayaw nyo pakinggan kung anong sinasabi nila. Pakinggan nyo ang sinasabi nila at huwag kayong magbingi-bingihan. Dahil hindi kami mga tanga, mga Pilipino. Dito, ang mga karamihan ng mga OFW dito, lalo na dito sa lugar ko, masyado nang napupundi sa gobyerno. Masyado nang napupundi sa ginagawa na pambubula, binubula na lang tayo dahil ang totoo niyan, katulad ng sinasabi ni Pangulong Marcos na last year pa ito na tinatandaan namin. Bago magpapapasko sa kulungan ang mga magnanakaw, lalo daw ang mastermind. Ano na ngayon? Dumaan ang Pasko, dumaan ang New Year, dumaan ang Valentine's Day, dumaan ang Chinese New Year. Ito na, Ramadan na, magtutudos Los Santos na naman, walang nangyari. Asaan yung mga mastermind? Kasi ayaw ninyo papakinggan ang mga nagsasalita. Sa halip ay sinisira niyo yung mga taong gusto magsalita ng katotohanan. Di ba?
So nakakabuisit at nakakainis bilang isang Pilipino na parang nagkukunyari na lang tayo, pinagbululoko na lang tayo ng gobyernong ito. Di ba? So mga kaibigan, huwag niyo po kami dito alalahanin. Dahil kung tatanungin dito mga Pilipino, mas gusto pa dito yung mga OFW manatili dito sa ibang bansa, magtrabaho, kaysa umuwi kami dyan. Dahil wala kami dyan mapapala. Wala kami mapapala dyan sa panahon ngayon ng gobyernong ito. Walang mapapala. Puro kasinungalingan, puro pangako, at puro na lang Duterte ang inaasikaso imbes asikasuhin ng ating bansa, asikasuhin ng mga lalaking problemang hinaharap. Yung i-deliver na mali-malita. Kaya palang iingay nyo, sabi nga nga ba namin, lahat na may ingay ay involved sa korupsyon. Hindi kami nagkamali. At posible itong hinala namin ay ito naging totoo. Base doon sa mga lumalabas na balita ngayon na mali-malita na doon dinideliver. Grabe kayo ha. Gutom ang mga Pilipino, kayo mali-malita. Kung totoo man to, sana hindi to totoo. Sana nagsisinungaling ito sila. Pero kailangan nyo ipaliwanag sa bayan, kailangan nyo ipaliwanag sa mga Pilipino. Saan napunta itong 805 billion? At ako marami kami ito nakakaramdam, marami pa dyan mahalongkat. Marami pa, hindi lang flood control ang may nakawan dyan. Marami pa ang mga departamento ng gobyerno, marami pa. Sabi nga sa nabasa ko the big syndicate. Sindikato na ang ating gobyerno daw, kuno. Nababasa ko sa social media. Hindi na mga yung mga leader, mga sindikato na. Ano na nangyari sa ating bayan, mga kababayan? Nagbubulag-bulagan na kayo. Yung iba kung kailan nalaman na nagdakaw pala ng bilyon-bilyon, saka naman nila sinuportahan. Saka naman sila gusto magpakamatay sa susuporta, sa pagtatanggol. Instead na pakinggan ng mga kababayan, tayo na po ang ninakawan. Tayo na po ang nagagrabyano mga Pilipino, wag na tayong magpakatanga. Wag na tayong magpakatanga na tayo, susuporta pa rin tayo. Ang saklap mga kaibigan, parang alam mo sa totoo lang, pilit ang mga Pilipino ginagawang mangmang sa nangyayari ngayon. Pilit na ang kamalian, ang kasinungalingan gustong gawing katotohanan. Mayroon dyan mga ilang senador na ayaw paimbestiga. Ayaw imbestigahan itong mga ex-marines. Bakit? Bakit kayo takot? Dahil totoo ba yung natanggap nyo mali-malita? Hindi man ito magkaroon ng katurungan dyan, hindi man ninyo aksyonan, alam namin lahat na yan. Alam namin, tumanim na sa isip namin ng pinaggagawa nyo sa ating bayan. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Ang hirap na ng ating bansa, bilyon-bilyon pa kayo kung magnakaw. Kakapal ng mukha nyo talaga, ang kakapal ng mukha nyo. Sa hirap ngayon ng buhay, ang daming problema ang inasikaso nyo, pamumulitika. Puro Duterte nakakasawa na. Hindi na ba kayo makaisip ng matino? Nasaan na ba yung katinuan ng pag-iisipan nyo, ng mga kaisipan nyo, na hindi na kayo nahiya, pinasasahod kayo ng pera ng taong bayan, pero ang ginagawa nyo, imbes magsilbi sa taong bayan, ang inatupag nyo yung mga personal na interest nyo sa pamumulitika. Kapal na mukha ninyo, mga kababayan ko. Sana darating ang panahon na magkaroon na ito ng katapusan. Kami dito, hindi kami natatakot sa anumang nangyayari dito. Yung mga nagliliparan na mga missile namin, wala sa amin yan. Alam niyo bakit? Mas gugustuhin pa namin mamatay dito sa ibang bansa. Ayaw lang namin magutom ang aming mga pamilya dyan sa Pilipinas. Kayo, anong ginagawa nyo? Natitiis nyo pag nakawan ang mga mahihirap? Ayaw nyo maghanap buhay ng patas? Gusto nyo magbuhay milyonaryo, bilyonaryo? Na galing sa pira ng mga mahihirap na mga Pilipino? Tao pa ba kayo? Nakakalungkot mga kababayan. At I hope, mga Pilipino, magising na po kayo. Yung hindi pa nagigising sa katotohanan. Huwag kayong magbulag-bulagan. Huwag kayong sabi nga ng iba, ang prinsipyo ngayon ay kung saan daw nakikinabang. Kung nakikinabang ka man ngayon, kaibigan ko, kababayan ko, ayan ay kakarampot lang at huwag mong tanawin na utang na loob sa kanila. Dahil barya-baraya lang yan sa mga ninanakaw nila. Magkaroon po tayo ng wastong pag-iisip, mga kababayan, upang hindi po tayo pagtatawanan. Nirerespeto ko po ang inyong mga prinsipyo. Pero ang masakit at ang sama sa damdamin ay yung napapaniwala tayo sa kanilang mga kasinungalingan. Pasensya na pa kayo at doon sa mga hindi nagugustuhan ng mga sinasabi ko, nagsasabi lang po ako ng totoo dahil nakikita namin dito ang sitwasyon ng ating bansa. Kung nagtatanggol ka, kababayan, dahil nakikinabang ka, yung
pakinabang na yan, barya lang po yan mga kababayan. Barya lang yan sa milyon-milyon nilang ninanakaw. At hindi kayo dapat magkaroon ng utang na loob dahil responsibilidad nila yan na pagsilbihan tayo mga Pilipino at pira natin yan. Yan po ang tanim sa isip natin. Huwag po tayo sana magkatotoo ang prinsipyo na sinasabi na ang prinsipyo natin ay kung saan tayo nakikinabang doon tayo. Dahil kung nakikinabang man tayo mga kaibigan, pera natin yan at hindi lahat ng pera na yan natatanggap natin. At responsibilidad niya magserbi sa ating bayan, sa ating mga Pilipino. Maraming salamat po sa inyong panonood sa bidyong ito. Pasensya na po at minsan lang po ako maglabas ng aking saloobin. Ngayon kasi kaya po kami dito medyo nainganyo po ako maggawa ng video kasi nagtatawanan na kami rito. Akala nyo natataranta kami rito sa kaguluhan, hindi po nagtatawanan kami. Saan kami nagtatawanan? Pinagtatawanan namin ang mga pronouncement ng ating Pangulo. Na ganito pa nga lang ang problema dito sa Middle East, sa mga OFW. Takot na magpadala ng eroplano, takot na isugal ang mga piloto at ang barko, takot na magpadala. So ibig sabihin ba nito, Pangulong Marcos, ay iiwan mo kami sa ere pagdating ng panahon? Ngayon pa nga lang, mild pa lang itong problema nito. Hirap ka na, makagawa ng paraan. Pero don't worry, hindi kami interesado umuwi dyan. At masaya kami rito. Maraming salamat sa inyo mga kababayan. Patuloy tayo magdasal. Huwag natin kalilimutan, tanging ang Diyos lang. Kasi sa nangyayari ngayon, hindi na ordinaryo ang nangyayari sa ating bansa. Tanging ang Diyos lang ang ating sandalan. Ipanalangin po natin na patuloy mag-interfere ang Panginoon. Dahil kahit ano pa man, walang makakaharang sa Panginoon pag ang Panginoon na nagbigay ng hustisya sa ating bansa at magbigay ng judgment sa mga taong magnanakaw sa nagpapahirap sa ating mga Pilipino. God bless us all. God save the Philippines. Maraming salamat po.